Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin na natin ang Panginoon at ibigay po natin sa Kanya ang lahat ng palakpak sa umagang ito. Thank you, Lord. Alam niyo po ba, o naniniwala po ba tayo na kung bakit tayo naririto ngayong umaga? Kasi lahat tayo nagtagumpay sa isang linggong buhay natin. Last Sunday, bago tayo umalis, tayo ay ipinanalangin din. Kaya, nagtagumpay tayo. Kaninang umaga, pagkagising natin, papunta sa church, nagtagumpay rin tayo. Kasi iba, inaantok pa. Yung iba pagod. Pero, sabi ng Panginoon, ako ang lakas mo. So, kaya nandito po tayong lahat sa umagang ito dahil sa kalakasang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So, manalangin po muna tayo. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Tunay na napakabuti mo. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagsama sa amin sa araw-araw, Lord. Hindi sa sarili naming kalakasan, ngunit, Panginoon, dahil sa iyong kapangyarihan at pagmamahal sa amin, kami patuloy na nagtatagumpay. Sa umagang ito, Panginoon, salamat po sa pagkakataong makapagbahagi muli ng iyong salita. Gamitin mo lamang po akong tungtungan, Panginoon, at ikaw lang ang maitaas sa umagang ito. Sa iyo po ang pulpito, Panginoon, at ang kabuuan ng oras ng mensahe ito. Lord, hipuin mo po ang aming mga puso, ang aming isipan. Bigyan mo po kami ng dakilang kaunawaan para maging inspirasyon namin ang paksa at mensahe sa umagang ito. Salamat po muli, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming nag-iisang Diyos. Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa umaga pong ito, kukunin po natin ang ating mensahe or we will take inspiration from from the second book of Corinthians, chapter 12, verse 9. Sabi, "But the Lord said, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Therefore I will boast all the more gladly of my weakness, so that the power of Christ may rest upon me." Actually, ang verse pong ito ay patungkol sa pangitain ni Pablo, kung saan naranasan niya ang paghipo sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ng mga divine revelations. At sa umagang ito, gamitin po natin itong inspirasyon para bilang encouragement sa gitna ng ating mga limitasyon bilang tao at bilang mga Kristiyano, to depend on God for our effectiveness rather than our own energy. Kasi pag sarili nating energy, mauubos po yan. Kasi nga, limitado po tayo. Sa umaga pong ito, ang topic natin ay tawagin natin destiny moment. Ang destiny moment po ay ang oras o sandali ng pananagumpay o maaari namang ito'y sandali rin ng pagkabigo. Pero hindi naman po ibig sabihin na kapag tayo nabigo, may ginawa tayong mali. O hindi natin ginawa ang ating best. Maaaring ang mga bagay na ito ay sadyang hindi lang para sa atin o hindi inilaan sa atin ng Panginoon. Di po ba? Pag naririnig po natin ang salitang destiny, ang naiisip natin ay eternity. Tama naman po. Kasi ang ating destination ay eternity. Di ba po ba? Ang dalawang salita pong ito ay magkaugnay pero magkaiba. Ang eternity po, ibig sabihin, it is a duration of time without end. Eternal. Walang katapusan o hindi natin alam kung hanggang saan. Ang destiny naman po, ito ay may appointed time. May kahantungan at a certain point. Kumbaga, pag tayo'y namatay na, yun na yung ating destiny. Pero, may final destination pa rin tayo. Yun po yung ating everlasting life kasama ang Panginoon, magpakailan-kailan pa na.
So this morning, we will talk about destiny moment. Yung mga sandali sa buhay natin ng ating pananagumpay. Mag-focus po tayo dun sa pananagumpay. There is what we call everyday battles. May araw-araw po tayong pakikibaka. Hindi naman po ito mawawala habang tayo'y nabubuhay. At kadalasan, mahina po tayo pag dumadating ang mga sandaling ito. Pero purihin ang Panginoon sa mga taong sadyang malalakas pag dumarating ang mga sandali ng mga hamon. So, sabi ng Panginoon, binasa natin kanina sa English, sabi niya, ang biyaya ko'y sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Hindi naman po ibig sabihin na paninindigan na lang natin na tayo mahina. Lord, bala ka na, mahina ako eh. Diba? Hindi naman po ganun. Ibig lang sabihin, tanggapin natin ang ating limitasyon. Na wala tayong magagawa kung ang Panginoon ay wala sa atin. Diba po sabi? The Lord is my strength. Kapag po napapasaya natin ang Panginoon, lumalakas tayo. Kasi bibigyan pa niya tayo ng maraming kalakasan para makapagsilbi pa sa ating pamilya, sa ating ministry, sa ating mga kaibigan. Maging productive pa po tayo, in other words. Kaya po, may destiny moment. Ano po ba yung gusto nating destiny moment? Yun po bang pagtatagumpay o pagkabigo? Siyempre, doon po tayo sa pananagumpay. Kasi nga, happiness is a choice. We can choose to be happy. It is a disposition or mind frame or mindset. Kung gusto natin sumaya, magiging masaya tayo. And happiness is a decision. Magiging masaya ba ako o magiging malungkot? The joy in our hearts matters to the Lord. So, alam niyo po, we cannot choose people who will treat us right. Hindi po. Neither can we choose circumstances na mangyayari. Hindi po tayo makakapili. Hindi tayo piliin ng tao. Hindi natin kayang piliin, Lord, ito lang ang gusto kong mangyari, ha? Ito lang ang ina-expect ko. O Lord, sana yung makikilala ko, beneficial para sa akin. Hindi po ganun. So, mamimili po tayo. Magbigay po tayo ng isang sitwasyon. Huwag na po tayong lumayo sa loob ng bahay. Kung saan, hindi natin namamalayan sa araw-araw, may mga maliliit pala tayong bagay na pinagpatatagumpayan. Kasi kung lalabas pa tayo, ang dami. Doon tayo sa loob ng bahay. Halimbawa, makakarelate po yung mga nanay dito. Yung mga tatay hindi masyado kasi busy sila sa pagtatrabaho at mas malaki yung kanilang mga task sa pamilya. So, yung punta tayo sa mga nanay at sa mga anak. Yung nanay, busy-busy. Pagtingin niya doon sa kusina, nagtambak yung mga pinggan. Ay, ang daming pinggan. Ano ba yan? Parang may ayuda. Nakapila yung mga baso. Kasi madudumi ng lahat. Siyempre, sasabihin mo doon sa mga anak mo, ano ba naman kayo, may sabon, pipitin nyo na lang yung gripo, bla bla bla. Noong araw kami nagsasalupaan. Ganun tayo mga nanay. Kumbaga, nag-aano pa tayo, nag-history pa tayo. Pero, pwede naman natin, ang daming pinggan. Pwede naman natin sabihin, salamat Lord, daming pinggang madudumi. Kasi may kinain kami. Kasi yung mga anak ko nabusog. The Lord provided our meal. So, imbis na umiinit ang ulo natin, piliin natin maging masarap. Hugasan ko na nga to. Lord, hugasan ko to. Kasi alam ko may dadating pang biyaya. Kakain ulit kami. At magiging marumi ulit ang mga pinggan na to. Thank you, Lord. Hallelujah. Diba? We can. Diyos sabi nga, hindi tayo makakapili ng tao ang mga sitwasyon, pero piliin natin. We can choose by the way we react. Easier said than done. Diba? Pero ganun po dapat eh. Diba? Kasi, ang kaaway natin, he wants us to be distracted. Using people and situations para sirain ang araw natin. Para maging pangit ang ating destiny moment for the day. Diba? So, yung ganun po yung kaaway. So, huwag natin siya pabayaan manalo. Kailangan tayo yung manalo. Sa Bible po, may mga solutions na makikita tayo.
para maiwasan natin ang mga lubak na ito na nagiging sagabal sa ating buhay. Pag sabi natin potholes, yun po yung mga lubak. Di ba? Pag naglalakad tayo, sarap maglakad pagpatag. Pag bigla tayo nalubak, ano ba naman ito? Bakit may lubak? Di ba? Nag-iinit agad ang ulo natin. No? Ganun po tayo, mareklamo tayo. But again, piliin na lang natin maging mahinahon. Sabi nga sa gobyerno natin, na magdadalawang taon na, yung mga pinag-uusapan na, hindi matapos-tapos. Di ba? Hindi matapos-tapos. Ano mo gagawin natin? Minsan parang mga abogado na rin tayo pag nanonood tayo. Hindi dapat kasi ganito yung sinabi. Dapat yung sinabi yun. Pero, anong magagawa natin? Wala na tayong magagawa. Maging mabuting mamamayan na lang po tayo. Di ba po? Kung yun nakikita, sabi nga, let's begin with ourselves. Yun na lang naman magagawa natin. Hindi ko tayo pwedeng pumunta sa Senado at sabihin yung mga gusto natin sabihin. So, para maiwasan natin ang mga bagay na ito, again, marami pong biblical solutions. Marami pong mula pa kila Abraham, Moses, Joseph. Di ba? Marami pa po. Pero sa umagang ito, 3 lang po yung kaya natin sa oras natin. At, umpisahan na po natin. Okay. So, paano maiiwasan ang mga lubak na ito? Una, let us just ignore the distraction. Huwag lang natin sila pansinin. Gusto lang naman nila tayong guluhin. Okay. So, sa 1 Samuel, chapter 17, verse 17 to 37, ang dami po ng verses na to. So, ang gawin natin, basahin na lang po natin sa bahay, isingit natin sa ating time of devotion. Pero kung gusto niyo pong basahin, okay. Pero ikukwento ko na lang po sa maikli. Kasi ito po, nangyari po ito, panahon ng labanan sa Israel at ng mga Filisteo. Si David, inutusan ni Jesse. Si Jesse po yung tatay niya para magdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid na nakikipagdigma. Pagdating ni David sa lugar, nakita niya ang higanteng si Goliath. Kasi yun yung panakot ng mga Filisteo sa mga Israelita. So nakita niya yung higanteng si Goliath. At narinig niya ang mga hamon at panglalait nito sa kanyang bayan. At pati na ang Diyos, hinahamon ni Goliath, nilalait niya. Okay, so, si Goliath, syempre, nasaktan siya. Pati ba naman ang Diyos hahamakin niya? Sa maniloob niya, nag-uumpisa nang uminit yung kalooban niya. Pero nalaman niya, may gantimpala ang hari kung sino ang makakapatay doon sa higanting ito. Okay, ano yung gantimpala? Sabi, magkakaroon ng kayamanan. Ipapakasal sa anak ng hari at hindi na pagbabayarin ng buwis. So, ang ganda nun. Habang kausap ni David ang isang kawal, nakita siya ni Eliab. Si Eliab po yung kuya niya na isa sa mga kawal na nakikipaglaban. Pinagalitan niya si David. Sabi, anong ginagawa mo dito? Bakit mo iniwan yung iilang tupang pinapaalagaan sa'yo? Alam ko kung anong nasa isip mo. Gusto mo lang manood ng laban. So, kung tayo si David, anong mararamdaman natin? Bakit nga ba ako nandito? Kasi inutusan ako ng tatay natin para dalan kayo ng pagkain. At sabi, ba't mo iniwan yung ilang tupa ang pinapalagaan sa'yo? So, ang tingin sa kanya ni Eliab, ay isa lamang siyang batang nag-aalaga ng maliit na kawan. Sabi, bakit mo pa iniwanan? Kukunting na nga lang, iniwanan mo pa. At, ang sabi, alam ko iniisip mo, gusto mo lang manood ng laban. So, ang tingin sa kanya, isang batang walang silbi, ano magagawa mo rito ay bata ka lang. So, yung pong mga pang-iinsultong yun, pag mamaliit sa kanya, hindi niya pinansin. Kung tutusin, kaya siyang patulan ni David. Alam niyo, si David po mamapatay siya ng leon at oso. Pag yung sinasabing maliliit niyang kawan, sinusugod ng leon, hinahabol niya po ito at napapatay niya. Kung pinatuloy niya yung kuya niya, lagot siya sa tatay niya, uuwi siyang luhaan at talunan. Pero, sa verse 30, ito po yung highlight ng paksa natin sa umagang ito. Anong ginawa ni David pagkatapos niyang marinig ang mga bagay na yun? Sabi, David turned away. Tinalikuran niya lang si Eliab. In short, di niya pinansin. Kung pinatulan ni David ang pang-iinsulto ni Eliab, nasayang ang oras na. Bakit? Kasi
mas magandang laban yung nakita niya? Anong laban yung nakita niya? Sabi niya, gusto kong patayin si Goliath. Kasi nilalait niya yung bayan ko. Nilalait niya pati ang Diyos ko. Diba? At may reward. Siyempre may reward. Nakatingin siya pakikinabangan ng pamilya niya. Diba? At may magiging tax accepted sila. So, napakagandang laban, di po ba? Kasi may mapapala siya. Kay Eliab wala. Ganon din po tayo. Mamili tayo ng laban. Huwag po tayong patol ng patol. Kasi sisirain niya lang yung araw natin. And the fight that matters happened. To cut the story short, nangyari po yung labanan. Alam naman po natin lahat yan. David defeated Goliath with a very small stone, but with God's mighty power. David's destiny moment happened. Ito po yung isa sa pinakamagandang sandali sa buhay ni David. At marami pong sumunod. May mga Eliab din po sa buhay natin. Sila yung mga taong wala nang ginawa para imbis na i-uplift tayo, imbis na encourage tayo, hindi mo kaya yan. Kasi, baka naman ganito, di ba? I-discourage tayo. Maaring dahil sa ating kalagayan sa buhay, dahil sa ating mga narating o hindi narating sa buhay, at para panghinaan tayo ng loob at hindi na tayo magtuloy. So, bakit kaya? Siguro para mawala sa atin yung mga bagay na para sa atin. So, in short, huwag po nating pansinin. Tulad nung ginawa ni David, di ba? Mas magandang laban yung nakita niya. Di ba? So, sabi niya siguro, yung kuya ko pa rin yan kahit anong mangyari. Pero pag ang higanting to na natiling buhay, mamamatay kami lahat. Thank you, Lord, sa wisdom ni David. Number 2, say no to unworthy invitation. Ito po ay makikita naman natin sa Book of Nehemiah, chapter 6. Sa unang mga chapters po, chapters 1, 2, 3 po susunod dyan, si Nehemiah po ay tagapaglingkod ng hari. Isa po siya sa pinagkakatiwalaan ng hari. Pero dumating yung panahon na nababagabag siya. Gusto niyang bumalik sa kanyang bayan dahil ito po ay naruwin o nasira sa nagdaang digmaan. At nandoon ang legacy ng kanyang mga ninuno. So gusto niyang ayusin. In short, nagpaalam siya sa hari, pinayagan naman siya. At doon po sa mga sumunod na chapters, makikita natin doon kung paano siya ginabayan ng Lord. How the Lord provided para doon sa purpose niya, para doon sa project niya na pagtatayo, maraming ginamit ang Lord. So, hanggang dumating na po dito sa chapter 6, kung saan natin kinuha yung isa sa mga pagkukunan natin kung paano maiwasan yung mga sagabal sa buhay natin. It is about rebuilding the broken walls of Jerusalem and the plot against him. So, sa panahon yun, halos matatapos na po ang bakod sa pamumuno ni Nehemiah. May mga katulong po siyang nagtatayo nito. At habang may mga taong tumutulong sa kanya, may mga tao rin pong pilit na nang aabala sa kanya. Parang sinisira yung plano nila para wag matuloy. Ito po yung mga kalaban nila. Pinangalanan po sila Sanballat, si Tobias, at si Gesem. Para po abalahin nila, kasi matatapos na nga eh. Dito sa chapter 6, matatapos na talaga yung yung moog, yung pader. 4 na beses, nagpadala ng invitation itong mga taong ito. So, pero 4 na beses din tinanggihan ni Nehemiah kasi nga importante yung ginagawa niya. Sa verse 3 sabi, mahalaga ang aking ginagawa at hindi ako makakapunta at hindi ko naman maaring ipatigil ang trabaho. Actually, may panlima pa. Yung panlima, open letter na. Siguro para talaga ma-provoke si Nehemiah. Open letter, meaning, bukas na liham. So, nung araw, wala pa namang email. Wala pa namang postal service. So, the letter has to go hand to hand. So, maaaring, on the way, maraming nakakabasa. Ang sulat mong ito ay punong-puno ng paninira at kasinungalingan. Alam niyo po, malungkot. Kasi, ito pong kanilang balak na ito ay delikado para kay Nehemiah. Kasi nga po, sabi nga, puro kasinungalingan ang nakasulat sa sulat na yun.
Kasi alam niyo po ba, kahit sa mga panahon ito, ang kasinungalingan, pag marami nang naniwala, nagiging totoo. At ang mga mali, pag marami ring naniniwala, nagiging tama na. Kasi ganito po sa gantong ito, paramihan. Di ba? Majority wins. Pero, sa Panginoon, kahit ikaw lang at ang Panginoon, majority. Bakit? Dalawa lang kayo? Kasi kanya yung buong mundo. Ang mga tao, ang pag-aari nga niniram lang din sa Diyos. So, huwag po tayong matakot, manindigan. Sa dapat nating panindigan. Hallelujah! Ikaw at ang Panginoon is majority. Glory to God. Pasalamat tayo sa Panginoon. Mahal tayo ng Lord. Okay? Hallelujah. At minsan, may mga sanbalat, Tobias at Gesem po sa mga buhay natin. Sila rin po yung mang-i-invite sa atin na hindi natin alam sa paanong kadahilanan. Ito po'y patibong lamang. Maaaring ito'y patibong lamang para aabalahin tayo sa mga bagay na dapat natin i-prioritize. Para abalahin tayo sa mga bagay na mas dapat pinagtutuunan ng pansin. Para ano? Ba tayo inaabala? Para ma-miss natin ang mga bagay na inilaan sa atin ng Panginoon para sa sandaling iyon. At isa pa, kaya hindi na pinagkaabalahan ni Nehemiah yung mga imbitasyon na yon, kasi nga nangako siya sa hari na babalik siya sa takdang panahon. Kasi may trabaho siya. And that shows his integrity. Alam niyo po ang tao, isa sa mga magtatayo sa kanya ay yung kanyang salita. Kapag tayo po ay may isang salita, isang katunayan po yan ng ating pagkatao. So, ingatan po natin. Hallelujah! Thank you, Lord! Hallelujah! Manindigan po tayo. Kahit konti lang tayo. At, anumang plano natin sa buhay, kapag kasama natin ng Diyos, sino man ang humadlang, mangyayari. Lalo na't ito'y pinahintulutan ng Panginoon. Huwag po tayong matakot. Pagkasama natin ng Diyos, magtatagumpay po tayo. Ang church natin sa Pangasinan, tatayo. Hallelujah. Hallelujah. Sa verse 15 po, sa loob ng 52 days, natapos ang paggawa at naitayo ang nasirang bakod ng Jerusalem. For sure, masaya po si Nehemiah. It was Nehemiah's one victorious destiny moment. His destiny moment, victorious destiny moment happened. Galing ni Nehemiah, no? Talagang kahit na ang daming sagabal, itatayo ko to. Sabi ng Lord, itatayo ko to. Hallelujah. Pangatlo po, paano natin maiiwasan ang destruction? Rebuke. Diba? Rebuke, ibig sabihin ito, it is an expression of strong disapproval. Kumbaga pag may sinasabi yung katabi mo, parang, huy, ang sasabi mo, parang ganun, expression of rebuke, parang, hindi pagpahayag sa isang pangyayari or kaganapan, yung pagpapahayag ng hindi mo pagsang-ayon. Yun po yung rebuke. So, sabi, rebuke using authority. Or, use our power in authority. Tayo po mga Kristiyano, meron tayo niyan. Bakit? Kasi kasama natin ang Holy Spirit. Gamitin natin kung kinakailangan. Example po, yung traffic enforcer. May traffic enforcers tayo dito. Ayan. So, alam niyo po ba yung traffic enforcer? Nakatayo siya sa gitna ng daan. Opo. Nakatayo po siya sa gitna ng daan. Ang dami sasakyan. Hindi naman siya sinasagasaan. Yan. Pero, pag time na dapat tumigil yung mga sasakyan, ang gagawin ng traffic enforcer, sasenya siya, tataas niya yung kamay niya. Diba? At, lahat ng sasakyan na yan, titigil. Kahit 10-wheeler, titigil yan. Sabi, diba? At, pag kami nag-violate, bababa. Yung driver, magrereklamo pa. Sasabihin, boss, kasi ganon. Pero, i-rebuke siya ng traffic enforcer. Hindi kikibo. Sasabihin niya lang, akin na yung lisensya mo. Kasi nga, may violation siya. Mali yung ginawa niya. Kaya hindi niya dapat konsintihin. Ganon din po ang ating Panginoong Jesus.
Paano siya nag-rebuke? Dami niyang na-rebuke sa Bible. Diba? So, makikita naman po natin to sa Matthew 16, verse 21 to 23. Dito naman po sa verse na ito, ay ipinaalam ni Jesus ang tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa verse 21, sabi niya, dapat akong pumunta sa Jerusalem at magdanas ng napakaraming hirap sa kamay ng mga, hindi sa isa niya, pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin. Ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Sandali po natin tingnan ang talatang 21. Sabi, upang magdanas ng hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan. Noong panahon pong yun, malulupit ang pinuno ng bayan. Sila yung nagpapahirap. Kasama na yung pagpapato nila ng sobra-sobrang buwis. Kaya yung mga tao, imbis na maging maayos ang pamumuhay nila, lalo silang naghihirap. At mga pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ito naman po, yung mga taong naniniwalang sila'y banal. Sa katunayan, kabisado nila ang 600 mahigit na kautusan. At may mga add-ons pa po yun. Kasi nga, para pahirapan nila yung mga tao, hindi nila pinasimple yung paglapit sa Diyos. Kasi mga panahon yun, sumunod ka, patay ka. Pag hindi ka sumunod, pag sumunod ka, buhay ka. Pag hindi ka sumunod, patay ka. So, sinamantala ng mga taong ito para yung mga tao makontrol nila. So, in other words, sila yung mga taong basa ng basa, ngunit hindi nagkaroon ng kapahayagan sa Panginoong Diyos. Bakit po? Dahil itinataas nila yung kanilang mga sarili, posisyon at titulo, bit-bit nila kahit saan sila magpunta, na nagiging dahilan ng kanilang pagiging mapagpaimbabaw, pride. Kaya itinuring silang kaaway ng Diyos. Kaya nga po sinabi niya, siya magdurusa sa kamay ng mga taong ito. Bakit? Kasi itong mga taong ito mismo ang nagtulak sa mga simpleng tao para mag-alsa. Kasi nga, inaasahan nila na magbabago na ang kanilang buhay sa pagdating ng kanilang manunubos. Pero mali po ang ipinarating nila sa mga tao. Alam niyo po, marami pong rebuke si Jesus Christ sa mga taong ito. Mababasa po natin ito sa Matthew chapter 23 verses 1 to 36. Makikita po natin dito yung sunod-sunod na verse kung paano ni-rebuke ng Panginoong Jesus ang mga taong ito. So, tuloy po tayo. Mula from verse 21, punta po tayo sa verse 22. Si Pedro, habang nakikinig siya, sabi niya kay halika nga dito. Dinala niya, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan. Sabi niya, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos kailanman. Hindi yan mangyayari sa iyo. Concerned po si Pedro. Kasi kilala niya ang Panginoong Jesus. Pero sa verse 23, tignan natin yung ginawa ng Panginoong Jesus. Jesus rebuked Peter. Sinaway niya, pinagalitan niya. Sabi sa verse 23, hinalap siya ng Panginoong Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas. Ang sakrabi mo. Ikaw kaya pagsabihan ng ganun eh. Concern lang naman ako eh. Satanas agad. O, di ba? O, ito yung dinanas si Pedro, no? Di pa natin nadadanas yan. O, sabi, hadlang ka sa aking landas. Okay. Saan po ba papunta ang landas na tinutukoy ng ating Panginoong Jesus? Dito po, sa krus. Mula nang sa unang-una pala, may tinatawag tayong eternity past. Alam na ng Panginoong Jesus na siya'y isisilang para mamatay. At nung nandito na siya sa lupa, alam niya that He is born to die. Alam na niya yung mangyayari sa kanya. But,
the devil tried to distract him. Ginamit niya si Pedro, yung malapit na tao sa kanya. In fairness naman kay Peter, hindi pa kasi niya naiintindihan ng panahon na yun na kapag hindi namatay ang Panginoong Hesus at hindi natupad ang propesiya, mamamatay siya sa kasalanan ng walang kapatawaran. At kung nagkataon, nadamay po tayong lahat. At purihin ng Panginoon, nangyari ang victorious moment. Namatay ang Panginoong Hesus sa krus, muling nabuhay, at naligtas tayong lahat. Kaya po magkakasama tayo ngayon. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin natin ng Lord. Hallelujah! Sa Diyos po ang palakpak ha, sa Diyos ang palakpak. So, pero hindi ito pinahintulutan ng Diyos, di ba, na hindi mangyari. So, talagang may kaparaanan ng Panginoon para talagang mangyari yung dapat mangyari. Tulad ng mga nabasa natin una kanina. So, sa buhay po natin, may mga Peter din sa buhay natin. Isang mabuti at nagmamahal na kaibigan. But, we should be smart enough to discern. Makiramdam po tayo. Dahil pwede din po silang gamitin ng kaaway. Di ba po? So, naman tayong judgmental. Ikaw pa naman, kaibigan kita, ginanyan mo, kasi baka ginagamit sila ng kaaway, di ba? Kasi po, hindi gagamit ang kaaway ng taong malayo. Ang gagamitin po niyan ay yung mga taong kadikit lang natin. Yung mga taong mahal din natin. Kasi pag sila'y nanakit sa atin, masakit. Pag ang sakit ay galing sa ibang tao, kung ang offense ay galing sa ibang tao, hindi lang natin papansinin, sasabihin natin, hindi naman niya ako kilala eh. At hindi ko naman siya kilala. Hindi ko kailangan mag-explain. Pero, kapag kayong offense nang galing sa taong malapit sa atin, napakasakit po nun. Kaya nga po, di ba may linyahan tayo naririnig? Ikaw pa, hindi ko akalain. Ikaw pa sa dami ng mga tao. Di ba? Kasi masakit talaga eh. Sana iba na lang, huwag ikaw. Pero minsan, yun ang ginagamit ng kaaway para effective. Not para tayo masaktan. Ngayon po ito. Di ba po, sabi natin kanina, victorious tayong lahat, araw-araw. Feeling victorious po ba tayo talaga? Amen, we are victorious. Ano man ang kalalagayan natin sa kinauupuan natin itong oras na to, victorious tayo kasi may mga taong di na nila kayang maupo. Di ba? At may mga tao rin nakahiga. Kasi hindi nila kayang tumayo. Pero purihin ang Panginoon. Maraming mga taong nagpupuri sa Kanya, nakatayo man o nakahiga. Dahil nararamdaman nila ang presensya ng Panginoon. Dahil nakakilala sila sa Panginoon, tinanggap nila ang regalong para sa Kanyang mga pinili. At swerte tayo. Tayo po'y isa sa mga pinili ng Diyos. Kaya po ito. Kaya tayo nandito sa lugar na to. Ito ay ating bahay-sambahan. Ang tawag natin dito, Jaycohar. Ang dali-dali. Sa Jaycohar. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Jaycohar? Jesus Christ, our hope and Redeemer. Ito po ay isang, hallelujah, ito po ay isang deklarasyon na tayo naniniwala at umaasa sa nag-iisa nating Diyos na buhay. Hallelujah. So, kaya pagdala, saan ang church nyo? Diyan, sa Jaycohar. Isa puso po natin kasi mahalaga po ang bawat letra ng Jaycohar. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, bakit tayo nandito? Para sama-sama tayo. Kahit man lang isang beses, isang linggo. Pero may mga simpleng araw din naman na nakalaan para sa mga special na gawain. At bakit tayo nandito? To uplift and encourage one another. Para po tayo magpalakasan. Para tayo maging encouragement sa bawat isa. So, at to love one another in spirit, hindi man tayo magkakasama sa bahay, hindi man tayo laging nagkikita, nagmamahalan tayo. And personally, makilala ang bawat isa. Kasi di ba, sarap-sarap nung may, Mabel, giling mo kang ganun. Kuya Andy, giling mo kang ganun. Ang sarap-sarap na, kilala mo ako, yung ganun, di ba? Ang sarap nun. Kasi yan po yung panghalang bit-bit natin at nagbibigay sa atin ng identity. Di ba? Kung ano't ano man ang mangyari sa atin, ay, si Kuya Andy, tumatakbo na! Ha? Di ba?
Masaya tayo kasi kilala natin si Kuya Andy by name and by in person, di ba? At yung pangalan na yan, ang tatawagin ng Panginoon. Sabi, when the roll is called up yonder, I will be there. Yung pangalan din yan ang tatawagin ng Panginoon. Ang saya siguro pag sinasabi, tara, akit ka na, di ka na. Magsasama na tayo habang buhay. Wala nang sakit, wala nang paghihirap. Oh, wala lang. Di ka na makakapakinig ng debate sa Senado kasi dito, maayos na. Wala ka nang poproblemahin pa. Yes, ganun po ka-importante kaya dapat nagkakakilala tayo. Kaya walang a-absent. Di ba? Sayang naman. Next week, may bago na namang mensahe. Pag na-miss natin yon, lugi tayo. Sasabihin nila, na-miss mo, di mo alam yon. Di ba? Kaya sasabihin, Lord, di ba? Ang saya pinobos din sa pintuang yan. May baon-baon tayo. Di ba po? Amen. Hallelujah. And of course, learning to trust one another para matutuhan din natin magtiwala sa bawat isa and to accept each other's differences. Alam niyo po, hindi po tayo pare-pareho. Ang bawat isa sa atin is uniquely designed by God. So wag po natin expectin na yung iniisip natin na iniisip din ng katabi natin. Huwag natin isipin na yung prinsipyo natin ay prinsipyo din ng katabi natin. Kasi may ibang-iba tayong sitwasyon sa buhay. At alam ni Lord yan, kaya nga iba-iba. Di ba po? So, ganun kagaling si Lord. Pero, nakaya niya tayong pag-isahin sa pananampalataya. Nakaya niya tayong pag-isahin bilang mga anak niya na sumasamba sa nag-iisang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa iyo po ang palakpak. Hallelujah. We stand in unity dahil nag-iisa lang po ang Diyos natin in triune being na gumagabay at tunay na nagmamahal sa ating lahat. Si Peter, maaaring sumama din ng loob dyan. But, naniniwala po tayo that Peter is matured enough to handle Jesus' rebuke. And finally, he understood. Naintindihan naman niya. After 3 days ng resurrection, alam niyo po ba, kahit na siya iniwan ng kanyang mga alagad, kinatagpo pa rin niya ang mga ito at sinabing, you are still my man. Kayo pa rin ang mga alagad ko. In fact, ipinanalangin niya pa ito. Makikita po natin ang napakahabang panalangin na ito sa aklat ng Juan, sa John chapter 17. Basahin niyo na lang po 11:30 na. Okay. So, basahin po na yun po yung napakahabang panalangin. Panalangin niya para sa mga disciples niya. At alam niyo po ba, yung panalangin na yun ay bumaba papunta sa atin. Kasama na tayo sa panalangin yun. Dahil sa atin na napunta, dahil wala na sila, tayo na yung nagtutuloy ng mga bagay na ibinili ng Panginoon sa kanila. Katulad natin, nagkakasala pa rin tayo. Tulad ng mga alagad. Kasala rin sila, hindi naman sinabi nila, niwan niyo ako niwan niyo ako sa ere. Nag-isa lang ako nakabiting doon. Kayo, nag-alisan kayo. Ganon din tayo. Nagkakasala pa rin tayo. Nasasaktan pa rin natin ang Panginoon. But at the end of the day, Lord, sorry, sa kahinaan ko, patuloy mo po akong palakasin. At of course, magpabago naman tayo. Huwag natin sabihin, hindi, kasi under grace. No. Under grace, ibig sabihin, kaya natin labanan ang mga mali. Kasi nga under grace eh. Hindi sinabing under grace, gawin mo yung gusto mo, hindi. Kaya ka under grace. Kasi kaya mong tumayo. Kaya mo nang panindigan kung ano yung bagay na tinanggap mo. Yun po yung under grace. Kasi yung iba, minamas, kasi under grace eh, ganyan. So, mali lang po yung pagkaunawa ng iba. Pero sa atin, bilang mga Kristiyano, pag sinabing under grace, magagawa natin dahil ang lakas na ginagamit natin ay hindi na mula sa sarili natin, kundi ang lakas ng Diyos na sumasa atin. Hallelujah! Kasi nga, hallelujah, wala tayong sukat na ipagmamalaki kay Lord. Pag sinabi natin, kaya ko yan, sasabihin ni Lord, di ikaw na. Pag naubos yan, bahala ka na. Yung kayamanan natin, huwag natin ipagmalaki. Sasabihin ni Lord, pag naubos yan, wala na yan. Pero pag sa akin ka pag sa akin ka, kung ako, pag sa pananampalataya, kung sa akin ka hawak,
Hindi mauubos yan. Kahit paunti-unti, kahit pakbet yun araw-araw, kahit piniritong isda lang yan araw-araw, hindi yan mauubos. Araw-araw meron. Di ba? Kasi yung mga yaman, nawawala din yan pag di natin napag-ingatan. Kaya, matuto tayo mag-share. Diba? Hallelujah! Kasi gagamitin yan ng Panginoon. Marami na po tayong projects na nagagawa. Dahil sa generosity na unang ibinigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah! Kahit sa pamamagitan niya, kasama natin ang banal na spirito. So wala po tayong reason para manghina. Hindi po tayo iniiwan ng banal na spirito. Kasi nga, we are the temple of the Holy Spirit. Ibig sabihin, we are the temple of the living God. So, ang Diyos ay sumasa atin. So, hindi po yan nawawala. Di ba po? Kahit anong bitaw natin sa Kanya, di niya tayo bibitawan. So, to God be the glory. Conclusion. Yay! Maaga. Okay. Kasi iba gutom na, iba di pa nag-almusal. Okay. So, conclusion. To reach our victorious destiny moment, kailangan ignore the distraction intentionally like David. He chose the battle worth fighting for. Tignan po natin, dapat ba natin ilaban yan? O wag na lang, sayang ang oras. Number 2, repeatedly say no. Distractions. Repeatedly say no to distractions like Nehemiah. And to protect his integrity. Diba po? Doon tayo sa mission natin, kahit may mga hadlang yan, unang-una, ang mga bagay na ginagawa natin bilang mga Kristiyano. Di ba po ipinapanalangin natin? At kung talagang loloobin ng Panginoon na makuha natin ang mga bagay na yan, at kasama sa plano niya, mangyayari po yan. Maniwala lang po tayo. Tulad ni Nehemiah. Sabi niya, nung siya'y nasukol na, hindi po siya nag-retaliate. Anong ginawa niya? Nanalangin lang siya. Sabi niya, Panginoon, palakasin mo po ako. Patuloy mo po akong gabayan. Yun lang ginawa niya, simpleng-simple. Di ba po? So, ganun lang din po ang gagawin natin. And number 3, rebuke the distractions with the power of authority like what our Lord Jesus did. He focused on His purpose to the point of His death on the cross. His victorious moment happened and saved us all on the cross. The grace of God is greater than any distractions. The grace of God is sufficient, sapat po, enough for us, for each day. Choose our battles. Choose to be happy. Choose peace. Christ leads us to our victorious destiny moment. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! At bago po ang lahat, kakanta po tayo. Maliit lang to, wala pang mga 30 seconds. Ate Jane. Una lang po tayo. Okay lang Tito Jen kung ayaw. Ayaw Ate Jen. Okay po, bago po, habang wala pa po, manalangin na po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Sa napakagandang umagang ito. Lord, maraming salamat at naramdaman namin, Panginoon, na ang mensahe mo sa umagang ito, Panginoon, ay pakikinabangan namin. Lord, patuloy mo po kayong sumama sa amin upang ang bawat pangyayari, bawat tao sa paligid namin ay ma-treat namin ng maayos, ma-handle namin yung mga bagay na dumarating sa amin. At Lord, tuwing matatapos ang araw, maalala namin
yung magagandang oras na nangyari sa aming buhay. Sa pagising namin, Lord, kami nagpuri, nanalangin, at Lord, sa aming pagtulog, hayaan mo, pasalamatan ka namin, magpuri kami, Panginoon, dahil sa iyong gabay sa aming lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa pagsama mo sa bawat isa. At nawa, sa aming pag-uwi, baunin namin ang mga inspirasyong ito, Panginoon. At sa next Sunday, Lord, babalik kami, Panginoon, para sa susunod na namang mensaheng gagamitin namin sa susunod pang mga araw at mga taon ng aming buhay. Sa iyo lamang po ang papuri, Panginoon. Gawin mo nga lang pong laging tungtungan ang mga taong naghahayag ng iyong mga salita. At nawa, patuloy mo kaming gabayan para makaunawa, Panginoon, at maramdaman ang bawat paghipo mo sa amin. Maraming salamat po muli sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So wala na, Tita Jen? Okay, so wala na po yung kanta. Siguro po hindi maganda yung pagka-download. Purihin po ang Panginoon. Salamat. God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh